So yun, okay, KGX, kumusta kayong lahat? So, bakit bumagsak ngayon yung value ng BTC, no? From 59 to 56.5. So, medyo bumaba pa nga yan, nasa papuntang 55. Papuntang 55 pa nga siya, di ba? So, kung papansin natin, ayan ha, hindi ko muna mapakita yung ilalim, no? Kung mapapansin natin, saktong-sakto, no? Yung drop dito sa area na to. At ito yung confirmation yan. Kung mapapansin nyo, yung next candle, nandirito ka. Saktong-sakto ka sa 58 and then bumagsak. Ano yung next support natin, mga Lodi? Yun yung tanong. So, ito yung hindi natin napakita sa inyo, pero nasa ilalim siya. So, ayan. Yung iba naman, ang sinasabi nila, yung support nila is 54.7. Ako naman, ang support natin, mga Lodi, ay si... Yan, itong area na yan. Yan, no? 54.9. So, ayan siya, no? Sabihin na natin ano to? 54.9918. 54.918. Okay? So, yung iba, ang sinasabi nila, ang next support daw is 54.700. So far, siguro, ang gawin na lang natin is 54.918 to 54.700. So, ayan yun. Okay? Ang tinitingnan muna natin, mga Lodi, 58 and 54.9. Okay? So, kapag ka bumagsak ng 54.9 yan, no? Nag-confirm, no? Automatic. Possible magda-drop ulit yan. Papunta saan? Ito yung area na to. I think kukunin niya ulit si 49. Naniniwala ba kayo doon? Nakukunin niya ulit si 49. No? Pero hindi naman 49 to yan. Umabot yan hanggang dito lang. Nasa 49,900. Yan, yung area na yan. Okay? So, pag bumagsak, no, ng 44 yan, 44,918, ang next support na natin ay si 49,900 or 50,000. Okay, bakit nga ba bumagsak ang value ng Bitcoin ngayon? Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, yung iba nasa news, pero ako kasi, naniniwala kasi ako na babalikan yung mga kung saan umangat, etong si 54, no, na hindi to ko yung kinuha, ayan. Dito nag-start yung pump, so ito yung kinuha natin, pero kung titingnan nyo sa malayo, eto rin yan. Dito din nag-start, lumipad. And then bumagsak, okay? And then syempre, nung kinuha to, dito nag-start lumipad, no? Kaya kinuha nating support. Kumuha din tayo ng history niya sa dulo para at least meron tayong confirmation. So, yun lang yan. Ganun lang tayo kumuha before. Okay? So, ang dami nagtatanong, no? KGX, kamusta? Kamusta yung trade mo? So, nakapag-trade tayo kahapon is umangat lang tayo ng konti, 33%. Okay? Popost na lang natin sa Facebook natin yan kapag tatlong profit na tayo. So, ganun yung ginagawa natin, mga Lodi, no? So far, ang ginawa natin kahapon is bumili tayo ng XRP, mga Lodi, kasi bumagsak value ng Bitcoin. So, syempre, ay kanina pala, no, bumili tayo ng XRP, mga Lodi, no. Eto yon, mga Lods, papakita ko sa inyo. Kasi ganun tayo, alam niyo naman ako kapag ka nag-drop, minsan talaga, trade muna. So, kumukuha tayo ng, ano natin, kumukuha tayo ng mga, teka, check lang natin, kumukuha tayo ng time, kasi sayang sayang yung drop, di ba? So, kung kailan bumagsak, syempre doon ka bibili. Hindi yung kung kailan lumipad, doon ka bibili. Parang ito. Ganito, dito ka bumili. O, biglang bumagsak. Eh di syempre, akala mo, hindi ka na makakabawi. O, nagbenta ka dyan, hindi talo ka. Naging buy high, sell low ka ngayon, di ba? Pero kung titingnan naman natin, automatic, kung spot ang ginamit nyo, hindi naman kayo, ano dyan, hindi naman kayo, tawag dito, hindi naman kayo lugi dyan, if ever, no? Nasa na ba? Nasa na ba? So, ayan. Ito yung ating XRP. Successful. Bumili tayo ng 1,780 XRP. And then, bumili tayo nung September 2. Bumili din tayo ng September 3. 2 beses. Okay? So, ayan yun. Okay? So, yun siya. Yun ang ginagawa natin. Bye! Low, sell high. Okay? So, bakit ba bumagsak din? Ang sabi nila ako, tulad ng paniniwala ko, babalikan kung saan umangat. So, ngayon, kung saan nag-drop, etong area na to ang magiging next ano natin sa susunod. Kukunin natin yan ngayon para at least kahit papano alam natin kung saan tayo papasok sa susunod. So, ito yan. 64,800. Ayan siya. Diyan siya nag-start magbaba. Kaya kinuha natin yung pinaka-support dyan. And then dito sa 60K, kung papansin nyo, nag-start bumagsak.
kinuha natin si 60K. 62, kung mapapansin natin, medyo malabo si 62. Pwede kang umangat dito sa area na to na 64.4. 62.4. No? From 6200 to 62,400 or 62,200, pwede ka mag-short position. Ayan yan. Pwede ka mag-long position dyan. So, kung kukunin niya, mga lodi, ako rin, pag nakuha si 58, kukunin ko ulit yan. Maglo-long position ako. Pag nakuha si 60, kukunin ko ulit. So, lagi lang ako times 26 and yung profit level ko is 20%, 25%, and 30%. Yun yung ginagawa natin. So, yun yung akin kung bakit bumabagsak or bakit umaangat. So, ngayon, pero sa news, bakit ba bumagsak ang value ni BTC? Pero bago ang lahat, kung wala pa kayong BitGet, pumasok na kayo dito sa Telegram natin, mga lodi, at meron tayong bagong good news ngayon na kung saan meron tayong trading competition, mag-i-start yun today. So, ang una nyong gawin, mga lods, no? Pumasok kayo sa link natin sa description, tapos, popost natin bukas yung competition na yun. Sayang yun, ang laki ng price dun, no? So, didiscuss natin yan bukas. Pero kung ako sa inyo, register na para at least simula agad kayo tomorrow. Okay? So, bakit bumagsak yung market? Kasi, bumagsak daw yung stock market. Ayan. The US stock market crash. Kaya, damay si Bitcoin. Pero, US market, nag-pump, bumagsak din si Bitcoin. So, di ba? Hindi ko na alam kung anong totoo. Di ba? So, yun yung mga nakikita ko. Siyempre, may mga magdi-depend dyan. So, hinihintay natin yung defend nyo. Kasi natututo tayo doon, mga lodi. No, kaya hinihintay natin yan. Open tayo dun sa mga suggestion. Kasi, lahat naman dyan tayo natututo di ba? Sa mga suggestion, sa mga comments, kasi nakikita natin. So, yun yun. So, ngayon, trending ngayon is si Ronin. What? Bakit trending si Ronin? So, ayan sabi Ronin, ecosystem. Ayan, grabe naman si Ronin, Grabe naman si Ronin naman. So, tingnan natin kung ano mangyayari kay Ronin, Pero kung mapapansin naman natin, RON token is hindi pa naman ganun kataas. 90, So, hindi pa siya bumabalik. Bumagsak na siya ng almost 70%. Bumagsak na naman siya. Tama ba? 70%? 50. Nasa 70% na yung binagsak niya. So, tingnan natin kung anong mangyayari dito. Pero sa ngayon kaya bumagsak ang market, yun ang alam ko, binabalikan niya lahat ng mga area na kung saan siya umangat. Okay? Kung saan siya bumagsak. Ganon. So, tingnan natin dito. Ang reference naman natin, last bull run Pero hindi ko reference yung 2018. Basta last bull run lang yung reference natin. So, ngayon, sa susunod na bear market, ito na yung magiging reference natin. So, ganun siya. Kasi dito ako nagpo-profit, dapat hindi ko binabago. Kung dito ako nagpo-profit ng ilang beses, ito lang yung ginagamit ko. Ito lang yung ginagamit kong strategy. Okay, yun lang yun. Saludo sa inyo lahat at magandang gabi sa inyo lahat.